Magandang gabi sa mga viewers ko dyan, sa mga subscriber. Salamat sa pag-suporta sa akin. Pala si Brother Edgy Ilanis. Yan po. Isa pong malit na YouTubers. Isang vlogger din pero simple lang po yung mga vlog ko, no? So ito pong aking ano sa inyo, akong parang ituturo ko sa inyo na ako po ay dating namimili ng silver, no? Saka mga lumang pera na silver, yung mga coins na silver, no? So ako po yan, namimili dakaran. So ngayon po tinigil ko kasi po mas malakas pa yung kita sa kalakal kaysa nung ganitong mamimili ka ng mga silver. Sabagay yung silver pag nabintahan ka ng ano, mas malaki pa. Halimbawa, maraming silver na binta sa'yo, kumikita ka na, halimbawa, sa isang taon, isang buwan, tagal mo maipon yung silver kaya po medyo natigil ako. Pero ako ngayon, bumibili pa rin ako ng silver. Lalo na yung pira na luma na silver, yung sinauna pa, may silver na coins. So yun po, binibili ko po rin yun. So yun po, natigil po, mga ilang buwan din po, natigil yung nakipag-bibili. Saka meron din akong timbangan dito para po patunayan ko sa inyo na mamimili ako. So, yun po ang ipakita sa inyo. Sino po yung tungkol po to sa pera na ating pag-usapan. Tungkol po sa pera na to na ito po, US dollar po ito. Yan po. Ito po ay binigay sa akin nung nangalakal kami. Binigay ito ng seaman, no? Seaman po yung may-ari nito. So ngayon binigay ito sa amin. So yun po, tuwang-tuwa po ako. Kasi po akala ko ito mabibenta. Kasi po may punit eh. Akala ko mabibili lang kahit mura. So ngayon, pinuntahan ko dun sa may kolektor nito. Sino talaga yung namimili. Bininta ko dun, yung binili lang po yung bago, yung mga walang punit. So yun po yung binibili nila. So sana po kung sino po yung mayroong ganitong Washington na ano na $1, ito po United States, yan po, sino po yung mayroong ganyan na yan, kita po nyo, sino po yung mayroong ganyan, sana po hindi mapunit o kahit kunting ano dito. Yan sa may kanto niyan, pag mayroong mga gas-gas, kailangan wala yan. Yan, kagaya ganyan, no. Yan, may tupi po ito. Kaya hindi po yan na bibili. Kung binibilin man talaga sa mga maliliit na kolektor, maliliit lang din yung bayad sa inyo. Halimbawa, kung magkano to ngayon, 60, lagay na natin sa 60 ngayon bili nito, sa isang $1. Mabibili sa inyo nito, kailangan yung bago pa, tsaka walang, okay naman sa kahit di sa bago, basta walang punit. Kahit ang akin, oh, hindi po to tinatanggap doon. Kahit yung iba nga kahit walang punit, basta luma, hindi binibili. Magkano nga lang yung isa, yung bininta ko nakaraan, 30 pesos lang bili nito. Sana po kung meron kayong ganito, dagdag lang po kung napanood niyo ito. Sana po yung $1 na ito hindi po punit. Saka kailangan po ganito ka kintab. Yan, puti pa. Saka kailangan walang punit. Kaya yun po ang binibili nila ngayon sa Pilipinas. Yan po yung $1 na ito. So ito po hindi nabibili kung kasi may punit pa. Bago sana kasi may punit. May tip pa, oh. Binigay po lang sa akin to. So kung sino po yon merong ganito, alam mo na marami na po mga Pilipino nandito sa Pilipinas na may mga ganito dollar, di ba? Halos mga seaman o yung ng OFW sa ibang bansa. Maraming mga ganitong tao dito sa Pilipinas. Yan po, ang ganda po sana tingnan mga ganitong $1 pera ng ibang bansa, no? Kaso lang wala no choice hindi mabibili. Yan, hindi mabibenta yan dito sa Pilipinas. Medyo po mga sigurista rin po yung mga ano, kasi pinanigurado po yung mga kolektor.
punit. Kasi po, pag punit, walang kwenta po yung $1. So yun po, akin lang po ang inano sa inyo. Kung meron kayong ganyan. Kasi po yung alam ko meron kayong ganito kasi yung mga Pilipino mayaman sa ganito eh. Lalo na pa ngayong mga Pilipino, maraming makakilala na mga Amerikano, nibigyan sila ng ganito. Minsan, $3. Tatlong ganito bibigay sa iyo. Yahay na po, di ba? Kapag meron kang ganito, bibigyan ka. So, yun po, swerte. So, kaso lang, kailangan bago, walang punit. Para po ay mabibili dito sa Pilipinas, mapalitan. Pero, yun po, yung nakita ko sa, sa lugar ng Montalban, na may money changer, kailangan mahal sana. Yun po, mahal sana yung palitan ng pera. Kaso nga lagi, ang problema, inulit-ulit ko, inulit-ulit, ang punit talaga yung ayaw nila. Sa kailangan nilang gusto nila, yung pinaka bago. Yun po yung ilang pinapalitan, binibili nila doon. Pero tryan lang nyo po doon sa SM. Baka meron po yung kayong ganito, kahit medyo luma yan. Meron pa ako dito. Medyo luma yan, pero kahit ganito ng kulay, punit na nga rin yun kahit ganyan ng kulay nun, mabibili siguro yan dun sa SM. Kaya nyo lang, may namimili dito $1 sa SM, kahit anong pong $, basta po yung dollar nyo ay active pa sa bansa nila. Halimbawa yung sa Chinese, sa pera ng Chinese, pera sa India o Indonesia, Malaysia, di ba? Yun po, kailangan active pa yun doon, yung hindi pa expire. Nabibili yan doon sa SM, may namimili yan doon. So ako po hindi po ako namimiling ganito, ganito tapira. Pero tingin ko din na meron kayong ganito na mahal. Sorry po. So yun po, pag nakakita kayo ng ganito na meron kayo sa inyo din na sa bahay, itago nyo, saka ingatan, huwag mapunit. Kasi kung gusto niyo rin ibenta sa akin, magkano lang naman kikitain ko nito. Halimbawa, 60 doon, bilhin ko sa iyo na 40. Isang ganito. Yan, 40 po bili ko niyan. Basta bakit hindi masyado bago, tatanggapin ko yan. Kaya po ko yun bilhin 40. Kasi bagay, di man abot 40 ngayon, isang ganito eh. Pa-change mo sa money changer, no? Yun po ang pero sa SM sigurado po ako may namimili po doon, kaya nyo lang pumunta. Kaya nito, puti yung isa, ito luma na. Iba po yung diferensya nilang dalawa. Yan, iba po, luma. Yan po yung isa, luma na. Parehas po sana sila niyan. Yan po. Yan po yun siya, ganyan. Luma na siya pero nabibili pa rin. Nabibili yan doon sa SM. Basta walang punit. Pero kahit luma, siguro nabibili yan doon. Alam ko yung sabihanan ko, meron din siyang ganito kasi po kasama kami nung nangangalakal eh. Meron din siyang ganito, naghahati kami. Kasama po to sa tambakan ng mga basura na papel. Yun po yun, doon namin nakita yun. So yun po. Pag nakita kayong ganito, baka kaya pa yan bilhin sa SM, doon nyo papalitan. Dahil po ang SM, doon namimili po sa SM, kagaya ng SM sa Marikina, sa San Mateo po, meron po yan namimili doon sa San Mateo Rizal. Meron po ganito, binibili din nila yan doon sa SM. Tryan ko po kasi po yung biyanan ko, nabinta yung sa kanya yun ito. Alam ko meron din sa luma ganito eh. Nabibili po yan doon. Kahit ito parang nabibili pa to pero mababa na lang kasi may punit. Pero pag ganito, luma na siya, basta wala lang punit, sigurado ako doon na nabibili yan doon. Yun po. Ito po yan siya, 3 sana yan.
Itong isa, wala naman siyang punit. Walang tupi. Yan. So, inaano ko lang po sa inyo, baka dagdag aral din po sa inyo. Sana po mananawan, maintindihan ninyo kung ganitong pera, lalo na ngayon, mahilig yung mga Pilipino magtago ng ganito. Kasi po yung binibigay ng mga foreigner. Yan po. Ayan. So, nagtaka din po ako, no? Kasi po, iba po yung tatak pala nito. Yan. Letter L. Yung isa ay letter G. Hindi ko rin po alam kung ano pong meaning nga ng ganito. Letter G, oh. Yan po. Yan, itong isa, letter B. O, di ba? Oh, nakapagtaka. Yung siguro, iba-ibang value nito. Yan po. Salamat po sa iyong panonood. Sana may unawaan kayo. Mayroon kayong nadagdag aral. At ibang maaga pa, huwag niyong sayangin yung pera niyong dollar. Sayang yan. Nagmamahal lang magmamahal yan. Yan po. Salamat po at magandang gabi.